So sa oras nito mga kapatid, let us open our Bible in the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 17 verse 11 hanggang sa verse 19. So ito po ay tungkol sa 10 lepers. On the way to Jerusalem, and he was passing along between Samaria and Galilee, and as he entered the village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices and said, Master, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go yourself. Your faith has made you well. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Let us glorify the name of the Lord. Amen. Praise God. Purihin po natin sa Lord. Amen. At sa oras po ito mga kapatid, let's all be seated na po. Maring na po tayong maupo sa oras na ito. At thank you Lord na sa oras na ito mga kapatid, it's a privilege again na mag-share ng Word of God sa bawat isa sa atin. No? Kasi mga past few weeks, medyo na because of the change of weather, medyo yung physical natin, sometimes it's affected. Amen? But good thing mga kapatid, no? Kasi nang nagkaroon tayo ng cold and some fever last few weeks, ay biyaya pa rin kay Lord. You know why? You know why? Nako-close ko na po ang suit ko. Yan lang pala ang one of the best remedy para medyo mangayayat ka ng konti. Nako-close na po. No? Dahil lang po sa nagkaroon ng flu and cold and fever. No, last few weeks, no? So, na-close na siya. So, in all things, sabi nga, there always a purpose. Amen? So, dito mga kapatid, ang ating topic is all about the 10 lepers. Dito mga kapatid, alam natin the history of this mga kapatid, when 10 lepers ay nang si Jesus ay approaching mga kapatid, sabi doon, passing between Samaria and Galilee, and was entered in a village, he was met by 10 lepers. So, dito mga kapatid, ang ating pag-aaral is all about the attitude, no? Sa pag-approach natin sa Panginoon. Ano ba yung attitude na dapat nataglayin natin? Ano ba yung attitude mga kapatid na dapat nasa atin when we approach God? No? Dito mga kapatid, we know that when we say lepers, sa Old Testament mga kapatid, you are considered unclean. You are outcast, ikaw ay excommunicated mga kapatid sa community. Because on that time, yung sakit na leprosy mga kapatid, there is no cure. When we say there is no cure, it means you only need is miracle. Diba? Kapag ang doktor nagsabi na sa iyo, sorry, I cannot do anything anymore. Kahit anong medicine na ilagay ko sa iyo, still nothing will happen. It will just mag-additional maybe months, day, years ng life mo, but there's no more cure. So, in that situation mga kapatid, hindi po madali yung ganong sitwasyon. Diba? Kapag ang doktor sabi sa iyo, wala nang possibility that you will get healed o wala na silang magagawa, they cannot do anything na sa iyong sickness o sa iyong sakit mo, sometimes mga kapatid, yung effect po sa atin yun is natatakot tayo. Amen. It's like you just waiting for your time. Diba? Para naghihintay ka na lang ng oras, panahon mo kung kailan kang kukunin ni Lord. Amen. Pero sabi nga in the gospel, yung last
few weeks, mga kapatid, nandun tayo sa simbahan, yung sa mga mayaman at si Lazaro. Sabi ko nga dun, mga kapatid, you will know after you die, automatic you will know if you will go to heaven or you will going to hell. Bakit? Kasi yung gospel ng last na yung mga kapatid, yung si Lazaro at ang mayaman, what happened to Lazaro? When he died, siya po ay dinala ng mga anghel. Dinala ng anghel. Ano ibig sabihin pag namatay tayo at hindi anghel ang nakita mo? Alam mo na. That's very clear. Sabi ng Bible doon, si Lazaro ay dinala ng mga anghel to Abraham's bosom. They brought Lazaro in Abraham's bosom. So pagkamatay niya, anghel agad. But yung mayaman, walang nagdala. No? Amen. So pag sinabi natin mga kapatid, pag ikaw ay may leprosy, you're just waiting for your time. Nandun ka sa hopeless situation ng buhay mo. At marami sa atin ganun din. Sabi ko nga mga kapatid, yung last na to ko doon sa may simbahan, one of the thing na why I decided na mag full time sa paglilingkod sa Panginoon, why I decided mag full time in service kay Lord, kasi mga kapatid, sabi ko nga doon, dumating kasi sa time na nagpa-choir na ako yun 1996 kasi ako pumasok sa choir. 1999 ako pumasok as a full time missionary, di ba? Iniwan ko pag-aaral ko. So, nung nagpa-choir ako mga kapatid, nanon ako talagang I feel asleep na mga kapatid, talagang inaantok na ako. But on that time, may isang tinig na nagsabi sa akin, it's very clear. Sabi niya, sa gabing ito, mamamatay ka na. Yun ang sabi. Tama, napaka-clear. Ngayong gabi, mamamatay ka na. Choir ako yun. Butugtog na ako. Alam niyo mga kapatid, I was so scared ng time na yon. Natakot ako. Pero nagkukwire na ako nun, ha? Nagkukwire na ako. Because I know myself, mga kapatid, kung kinamatay ako ng araw na yon, kahit nagkukwire ako, 50-50. Hindi ako sigurado. I'm not sure kung sa heaven ang punta ko. Bakit? Kasi yung nagkukwire lang ako, iba yung motibo ko. Diba? So, hindi ibig sabihin, kaya nga sabi ng Bible, no, hindi lahat nagtatag, Lord, 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 can enter the kingdom of God. Some people, they say, Lord, I preach, Lord, I sing to you, Lord, I healed somebody who got sick, Lord, I cast out demons in your name. But sabi ni Lord, I don't know you. Depart from me, you among all of you who do evil. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na that we serve the Lord mga kapatid is parang okay na tayo. Amen. So, dito ang leprosy mga kapatid, sabi dito, alam natin ang leprosy, ito ay nagre-represent ng sin, kasalanan. Kasalanan. Alam niyo kung bakit? Nobody knows kung ano yung kasalanan ginagawa natin. Kahit yung katabi mo, kahit yung sister and brother mo, they don't know what you are doing. After the prayer meeting, after you serve the Lord, only God knows. Diba? Kaya napakahirap mga kapatid na tayo ay nagsiserve, pero para tayo may spiritual leprosy na nakakahawa. At yung nakakahawa na yung mga kapatid, masyadong contagious. Kasi bakit? Alam niyo naman, sabi ng Bible, ang impyerno, it was created for the devil and for the demons, yung hell. But, ang demonyo, hindi hayaan ng demonyo na sila lang. Ha? Hindi papayag. They will not allow that only them will be punished in the hell. Kaya nga, because the devil, mga kapatid, and the demon, they know how God loves the people, the mankind, mga kapatid, kaya He will do everything. All means, para tayo ay dalhin sa impyerno. Na instead na going to heaven tayo,
No? Yeah. Amen. Kaya nga minsan may mga tao, minsan masyadong judgmental sa mga ibang Kristiyano, di ba? Ako, pag tinatanong nila ako, sasabihin ko na lang sa kanila, kita-kita na lang tayo sa finals. Bakit sino pa sa ating nakakaalam? Di ba? Kaya nga sabi ko, lahat tayo, meron tayong mga sekreto sa buhay. Ang Diyos lang nakakaalam. Amen. So sabi dito, yung leprosy mga kapatid, ang pag-approach ng 10 lepers na ito mga kapatid, una is they acknowledge who He is. They acknowledge who is Christ. Kaya nga sabi nila, Jesus, Master, have pity on us, have mercy on us. They acknowledge mga kapatid na ang Diyos, Jesus, may magagawa sa buhay nila. Napakahalaga mga kapatid na anuman yung nangyayari, whatever happens sa buhay natin, sabi nga, in all circumstances, anuman yung mga nangyayari, we always acknowledge God. Atin palaging ina-acknowledge na ang lahat ng bagay na ito hindi mangyayari sa buhay natin without yung grace ng Diyos. Amen. Kasi ganito, sabi nga ng ating ni Brother Willie, di ba? Yung sa Romans chapter 10 verse from 15 to 17, sabi na sino yung tao? How they gonna call God if they don't believe that God, di ba? So, tayo ay makakasabi lamang nakatulad ng mga lepers na ito mga kapatid na Jesus Master because they acknowledge, they believe that Jesus is the Master. Sinabi na Jesus, Panginoon, they acknowledge na si Jesus ay Panginoon. Kaya alam nila na si Jesus is the only way, is the only solution to their sickness. Kasi pag hindi natin in-acknowledge ang Diyos sa buhay natin, hindi natin mararanasan yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, sa buhay namin mga kapatid, sabi ko nga, na-share ko na, di ba? Na 3 yung Bombay namin sa Pilipinas, sa Manila. Talaga nasira na yung bahay namin mga kapatid. Wala na nga dingding kasi gawa lang sa lawanet. Alam mo naman natin, ang lawanet, mga kapatid, kapag umuulan yan, inaanay, hanggang dahil naghirap yung buhay namin, hindi na namin mapaayos ang bahay. Mayroon kaming negosyo, mayroon kaming small sari-sari store, mga kapatid. Pero ang problema, pag ang tao may pera, sa kabilang bumibili, pero pag utang sa amin. Di ba? That's the sad reality, mga kapatid. Amen. Pero because of that situation, mga kapatid, ng buhay namin, dumating si El Shaddai sa buhay ng nanay ko. My mother meet El Shaddai sa television, mga kapatid. At sa pag-encounter niya kay El Shaddai, mga kapatid, doon lahat nag-umpisa. Yung nanay ko, hindi niya alam kung paano kami magkakaroon ng freedom sa financial, sa pagkakautang. Pero sabi ng mga kapatid, if you believe in God, there's nothing impossible with God. Diba? So, in-acknowledge ng nanay ko, mga kapatid. Akala ng brother ko, yung kuya ko, no, elder brother ko, pare kami preacher ngayon. So, yung kuya ko, mga kapatid, yun ina-expect niya na talagang pag sinabi mo si Lord ay pagpapalain ka, akala mo instant. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng misinterpretation, mga kapatid. Pag sinabi natin, God is provider, akala natin na darating yung providence ng Diyos in instant. Kasi kapag ang mga bagay, instant, mga kapatid, maraming tao nagiging ungrateful. Alam niyo mga kapatid, di ba kasi yung naglingkod ka kay El Shaddai, yung hindi ka lang kinagat ng lamok. Some people, they serve God, it's just like insect bite. Pag kinagat ka ng lamok, pag a few days or a few weeks, wala na yan. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos na naranasan mong masugatan, yung malalim ang sugat mo, yung malalim yung pinagdaanan mo sa buhay,
mawala man ang sugat, nananatili ang peklat. And that scars and that peklat na yan, it reminds you how good is God. Diba? Nagre-remind sa iyo yun. Na hindi mo, you cannot ignore that reality, that God moved sa buhay mo. Kasi yung scar na yan, yan yung sasampal sa atin. Ito yung sasampal sa atin. Alam niyo, nagkwento kami na dati ng kuya ko na nasa Pilipinas pa ako. Binalikan namin yung ginawa ni El Shaddai sa buhay namin. At ang sabi ng kuya ko, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagpalit yung sitwasyon natin ngayon kesa noon. Diba? Kaya mga kapatid, napakalaga yung acknowledgement We always acknowledge whatever na nare-receive natin sa buhay natin, it is because of the grace of the Lord. Minsan, dito tayo nagkakaroon ng problema Tingnan mo mga kapatid yung kay Naaman sa 2 Kings, chapter 5, verse 14 to 17. Si Naaman mga kapatid, one of the high-ranking official of the army of Syria, and he was ang hari sa lugar ng Syria na ito, he was pleased, mga kapatid, kay Naaman. But even Naaman is the great high-ranking official, mga kapatid, nagkaroon siya ng leprosy. No? So kahit siya ay malakas, napakadakila niya ng time na yon, hindi siya naging excuse sa ganung karamdaman. Ano ibig sabihin? Para ipakita sa kanya ng Diyos, dakila ka man sa pananaw ng tao. Kung hindi ka naman dakila sa harapan ng Diyos, wala ka rin. Tatawag ka rin sa akin. Minsan, sometimes pa. Minsan. Hallelujah, sometimes. Minsan kasi ganun minsan nakakalimot tayo Si Naaman, mga kapatid, high-ranking official siya, pero hindi siya naging excuse para magkaroon ng karamdaman. Sa buhay natin, if we don't, ini-ignore natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin kasi minsan masyadong yung kalyos na yung ating puso. Sometimes iba na yung tingin natin sa sarili natin, mga kapatid, parang mahusay na tayo, magaling na tayo. But hindi ganun Kasi sabi ng Bible, wala tayong tatanggaping anuman kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos sa buhay natin. It always God, mga kapatid, ang gumagalaw sa buhay po natin. Kaya minsan doon na nagiging problema kapag naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi na niya ina-acknowledge ang Diyos, kundi ina-acknowledge niya na yung mga ginawa niya. Ito yung ginawa ko. Ganito. Kapag hindi na siya na-acknowledge din, sumasama loob niya. Kayo na lang dyan. Mga kasamahan ko, mga bulag. Hindi na nakikita yung ginagawa ko. Nandito tayo, hindi para i-acknowledge yung sarili natin o yung mga ginagawa natin. Naririto tayo is to acknowledge na may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. So makita natin dito kay Naaman, mga kapatid. Sinabi sa kanya, kailangan mong lumublob ng 7 beses sa ilog Jordan. You need to submerge yourself 7 times. Sa Jordan River. Ang sabi ni Naaman, wala na bang magandang river? Ikumpara mo dito sa may parang nandiri pa siya. Kasi high-ranking official siya Pero tinatanggal kay Naaman yung kayabangan niya. Kasi he expected na kapag nakita siya ni Prophet Elisha, mga kapatid, magbabow down sa kanya. Alam niyo dito sa Gawain,
Sabi nga ni Brother Ray Vargas dati, no, yung siya pa yung head ng education, merong nag-apply kay Brother Mike, di ba? Talaga namang overqualified. Overqualified. Talaga namang yung mga titles, talaga, grabe. Talagang, he is really confidence na talagang kay Brother Mike, this is really qualified. Malaking magagawa nito sa gawain. Ano sinabi ni Brother Ray Vargas? Pagbigay niya when he handed to Brother Mike yung paper na yon, yung resume, wala. Ginanon lang. Overqualified. Ano lang sabi ni Brother? Simple. Ang kailangan natin dito, marunong sumunod at marunong magpasako. Kasi kung babasihan natin yung title natin, it's gonna be hard for you to acknowledge yung paggalaw ng Diyos. Kasi maghahalo yung knowledge mo yung alam mo Hindi. Ako kasi nagplano nito Ako nagplano nito But yes, ikaw nagplano. But it is God. Ang sabi doon, ang nagpapatupad. Nasa tao ang pagpaplano, pero ang nagpapatupad, ang nag-execute, it is God. Kahit anong plano ng tao, it will mananati, it will remains lang mga kapatid na plano at hindi yung mangyayari kung hindi ipapatupad ng Diyos. Ikalawa mga kapatid is we need to be obedient to His instruction. May instruction na binibigay ang Diyos Ano yung instruction sa akin ng Diyos na kailangan ko mag-full time? Naramdaman ko sa buhay ko Sabi ko nga, di ba? Undergraduate ako. Kaya kinuha ko lang management. Bachelor of Science and Commerce. Major in Management. Yan. No? Ano ba? Management. Basta about sa management siya, no? Yung kuya ko, management and accounting. No, yung kinuha niya, commerce. No, commerce yung kinuha ko. Yung major ko is is yung management. No, yung kuya ko naman management and accounting. So hindi ko natapos yun. Why? Because ayun ko yung calling ng Diyos Yung calling ng Diyos. Nag-aaral ako pero walang pumapasok sa ulo ko Kasi every Monday we have a discipleship seminar from 9 o'clock to until 12 o'clock. Di ba? Tapos yung pasok ko is 1 o'clock and sometimes nalilate ako. That's why I approached my teacher. I told my teacher in literature, sabi ko sa kanya, ma'am, no, sometimes I will be late because I'm attending a discipleship because I want to serve the Lord through preaching. So, is that okay na malate ako? Alam niyo yung teacher ko, walang sinabi sa iyo, okay lang, don't worry. Amen? So, may kita niyo mga kapatid, dumating yung time sa buhay ko na I need to decide. No? Ano ba yung uunahin ko? Yung plano ko, yung plano ng Diyos. Ano ba yung mas makakabuti sa akin? Yung plano ko, yung plano ng Diyos. It's the good thing, mga kapatid, nandun yung salita ng Diyos at pinakita ng Diyos, hindi yung plano mo, hindi yung plano ko, ang pinakamaganda at mabuti, kundi yung plano ng Diyos. Kasi sometimes, when we pursue, talagang pinurse natin, na masunod yung plano natin, ano nangyayari sa buhay natin? Minsan, we sacrifice our calling. Nasa-sacrifice natin pamilya natin. Kasi gusto natin yumaman. Gusto natin wala ka ng time sa pamilya mo. Wala ka ng time sa anak mo. Because why? Because you want to pursue. You want to ma-implement yung plano mo sa buhay mo. Then, you sacrifice everything. At in the end, mga kapatid, nakatulala ka. O yumaman ka. Sira naman pamilya mo. Ang dami mga trabaho, pero wala na tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Kasi minsan, nasusunod kasi yung gusto natin yung plano natin. But if we allow God, mga kapatid, ang Diyos kikilos Hindi, yun yung mga kapatid, based sa experience ko yan.
And it's based, mga kapatid, sa buhay ng ating mga kapatiran. Kapag pinursu natin yung gusto natin at hindi yung gusto ng Diyos, may problema talaga. May problema talaga. Maniwala man ko siya hindi, pero yun ang paniniwala ko. Kasi kapag ang bagay na pinaplano natin, it's in line according sa plano ng Diyos, kahit may kahirapan, kahit mayroong mga sacrifices, but in the end, we know it will succeed. Amen. Magtatagumpay siya. Alam natin may magandang mangyayari. Diba? Kasi bakit may instruction ng Diyos eh? Bawat isa sa ating mga kapatid, all of us mga kapatid, mayroong instruction ng Diyos. Every one of us mga kapatid, iba-iba yung klase ng pagtawag ng Diyos sa atin. Kahit sa aming mga preacher, kahit sa mga choir. Bakit? Iba-iba yung approach ng Diyos. Kahit ito, puro mga choir yan. But yung pag-approach ng Diyos sa kanila, iba-iba. Bakit? Kasi iba-iba ugali niyan eh. Iba-iba mga ugali niyan. Ganun din kahit sa mga DJS. Kahit naman sa mga anumang ministry na meron tayo, iba yung dealing ng Diyos. Iba yung pag-deal ng Diyos sa atin. Kasi bakit? Iba-iba ugali natin eh. Kahit nga sa anak mo eh. You cannot approach your children, mga kapatid, in the same what you doing to your eldest, to your second, or your sa bunso mo. Iba-iba yan. Bakit? Kasi iba-iba character yan, iba-iba attitude yan. Ganon din sa Diyos, mga kapatid. May instruction ng Diyos eh. Ano yung instruction sa kanila ng Diyos, mga kapatid, ni Jesus sa kanila? Go! Doon sa mga saserdote, doon sa mga pari, ipakita ninyo kung kayo malinis na. Kasi nga, yun ang ano sa Leviticus na law eh. Diba? Kasi mga saserdote ng time na yun, hindi lang sila mga kapatid na nag-o-offer, hindi lang sila yung mediator ng tao para sa Diyos, yung nag-o-offer ng kasalanan para mapatawad ng Diyos, kundi sila rin kasi mag-proclaim kapag ang isang tao ay magaling na. Kaya sumunod sila. Kaya nga there is always power sa pagsunod sa Diyos. Amen. Sabi nga, palagi nating naririnig, obedience is better than sacrifice. You know why? Why it is obedience is better than sacrifice? Kasi yung pagsunod mo sa Diyos, sakripisyo na eh. Yung imbis yung sarili mo, sundin mo, yung sinunod mo yung gusto ng Diyos, ibig sabihin sinakripisyo mo yung gusto mo. Para maganap sa buhay mo yung gusto ng Diyos. Sabi lang iba eh. Palagi ko narinig kahit sa Pilipinas eh. Kung patatalunin ka sa bangin, tatalong ka rin. Sabi ko, may nagsabi na ba sa'yo tumalong ka sa bangin? Minsan kasi, nagiging defense mechanism na lang kasi natin yun. Kasi ayaw lang kasi talaga nating sumunod. Alam mo mga kapatid, sa paglilingkod, wala tayong magiging problema kung marunong lang tayo sumunod. Wala tayong magiging problema. Kasi bakit? Sa akin, yung pananaw ko to, it is my personal na ano sa akin. Pag sumunod naman ako sa Diyos naman din ako haharap eh. Hindi naman ako sumusunod dahil sa tao eh. Sumusunod ako dahil alam ko, ang taong ito ay in-appoint ng Diyos. Diba? Dahil in-appoint na ng Diyos, mga kapatid, kung ano sasabihin niya, susundin ko. Because I acknowledge, mga kapatid. Kaya minsan nagkakaroon ng problema, kahit sa Pilipinas, nagkakaroon ng problema niyan. Diba? May mga iba, pag may na-assign sa isang lugar, ayaw nilang sumunod. Ayaw sumunod. No? Ayaw sumunod. Sabi ko na lang, tingnan niyo yung mission order. Yung mission order. Sino nakapirma? Brother Mike. Oh, pag hindi mo tinanggap yan, hindi naman siya hindi mo tinanggap eh. Pinagpadala sa kanya, si Brother Mike. Kung kinikilala mo na si Brother Mike ay in-appoint ng Diyos at ang Diyos, ang ginamit ng Diyos, dapat mo sundin yun. Diba?
Hindi yun dahil kung sino yung tao. Hindi, alam natin, lingkod ng Diyos yun eh. So it's not only mga kapatid, following the instruction, kundi dapat maging grateful tayo. Ganito lang kasimple mga kapatid. Ito minsan yung nakakalungkot, di ba? Pag sinabi natin grateful ka o nagpapasalamat ka sa gawain, kunyari, kung hindi dahil kay Lord, kung hindi dahil sa gawain ni El Shaddai, wala ako dito. Amen. Kung it's not because of El Shaddai mga kapatid, wala rin ako dito sa Canada. Kung hindi dahil kay Lord mga kapatid, hindi inabot ng Diyos yung pamilya ko, yung mga magulang ko. Kung hindi dahil kay El Shaddai mga kapatid, wala tayo rito eh. Wala tayong pag-asa dati. Di ba? Yung iba nga sa atin umiiyak pa eh, para lang ma-answered prayer eh. Ganito lang kasimple mga kapatid. Minsan, kung may mga nasamaan man tayo ng loob, huwag natin idadamay yung gawain ng Diyos. Yun ang pagiging grateful eh. Diba? Kasi wala namang kinalaman yung gawain kung may problema ka sa tao. Kasi tingnan nyo ito ay biblical. Sabi sa Bible mga kapatid in Acts chapter 5 verse 38 to 39, a teacher of the law, walang iba si Gamaliel. No? Nang time ng mga kapatid na nahuli si Peter and yung ibang apostol, yung mga ibang apostol. Kasi nga pinipersecute yung mga Christian ng time na yun. Pinipersecute. Pero ano sabi ni Gamaliel mga kapatid, babasahin natin sa Tagalog, no? Yan. Sa Acts chapter 5 verse 38 hanggang 39. Napakaganda po na sinabi ni Gamaliel na ito mga kapatid. At kailangan kong gamitin ang aking mahiwaga kasi medyo yung mata ko ngayon farsighted. Mababasa ko siya pag malayo. Ganun talaga pag medyo yan. 38 to 39 mga kapatid. Ang sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakikialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila ng payo ni Gamaliel. Alam niyo po talaga, sa history po ng gawain ni Yahweh Shaddai, kasi nag-start ako 90s, di ba? Marami na po talagang pinagpala dito sa gawain, natuto, di ba? Pinagpala ang buhay, nagbago ang buhay, non-shared prayer, nandito na yung pamilya, mayroong mga gumaling, may mga nakabagay sa karamdaman, di ba? So, ibig sabihin, malaki yung kalahati ng buhay ko, nasa gawain ako eh. Di ba? Nakilala ko sa El Shaddai, 14 years old ako noong time na yon, high school, second year. No? Half ng buhay ko, mga katig, sobra pa nga sa half ng buhay ko, nasa gawain ako eh. Maraming ginawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang lang naman din mga kapatid eh, kunyari, dumating man ang time. Kunyari nawala ako dito sa gawain ni El Shaddai. Isa lang yung masasabi ko. Never ako magsasalita ng anumang bagay na against sa gawain ng Diyos. Kasi bakit? Gusto ko kasi maging grateful eh. Aminin man natin o sa hindi mga kapatid, kung hindi dahil kay El Shaddai, wala ka naman dito eh. Diba? Wala naman tayo eh. Nagbago buhay ko, hindi dahil kay El Shaddai. Ano ibig sabihin? Kunyari, may masama loob ko dito kay Sister Malo. O kaya kay Brother Abi. Kasi nabihan akong pogi. Diba? Masama. Diba? Kung may masama man ako ng loob kay Brother Abi, hindi ko pwedeng idamay ang gawain ni El Shaddai. Because I know, gawain ito ng Diyos. Diba? Personal ko.
Na ano yun, kay Brother Abby, o personal ko, Sister Malu. Gawain to ng Diyos eh. Kapag nagsalita tayo ng bagay, nagiging ungrateful kasi tayo eh. Nagiging ungrateful yan. Kung titingnan lang natin mga kapatid, no? Depende sa inyo kung naunawaan nyo yung pinaka-mensahe doon mga kapatid. Malaking ginawa ng Diyos eh. Kaya nga sabi ni Gamaliel doon sa kapulungan ng mga Hudyo, sabi niya kung gawain ito ng Diyos, ibig sabihin, kapag nilabanan natin, wala tayong ibang kinakalaban kundi ang Diyos. Amen? So dito mga kapatid, no, ang gusto ipaabot ng Diyos sa atin, dapat magpasalamat. Kaya nga sabi ng mga kapatid, ketong yun na to, yung isa bumalik. Yung una mga kapatid, itong 10, they shout for mercy. They shout for have mercy on us. Pero yung ikalawang sigaw ng taong ito, hindi na asking for mercy. Kundi ang sinagsisigawan niya na is yung pagpapasalamat niya sa Diyos. Yung pagpapasalamat niya sa Diyos. Ano ginawa niya? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Alam niyo, mahirap kasi yung tinatawag na humility. Na? Sabi nga, ang humility, yan po yung the mother of all virtue. Ang kalaban niyan yung pride. At alam niyo yung pride, mga kapatid, ang pride is yung masyado ka ng believe sa sarili mo. Pag ang tao na puno na ng pride sa buhay, hindi na marunong mag-acknowledge yan. Ang nakasentro na lang kuminsan yung tao yan, ang tao, nasa sentro na lang yung sarili niya. Nakikita natin yung biyaya ng Diyos sa leprosy na ito. Ano ibig sabihin? Naghihintay, they're just waiting for the time na sila'y mamamatay. But dumating sa kanila, along the way, God meet them. Dumating ang Diyos sa buhay nila. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod, wala tayong pwedeng ipagmalaki maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Hindi po yan sa dami na ginagawa natin sa gawain. Minsan, dyan nga ang danger, yung demonyo eh. Demonyo. May outreach minsan sa Pilipinas, outreach ka. Sasabihan ka ng ay Brad, pag ang topic mo about sa mga masasamang ugali, medyo kalmado lang Brad ha. Sabi niya, bakit sis? Kasi yung natin, yung supporter, baka tamaan. Yung supporter natin, baka tamaan. Baka umuwi kang luwaan. Pag sinabi mo umuwi ka ng luwaan, uuwi kang walang elo, walang pamasahe, talagang luluwa ka, di ba? Yun ang ibig sabihin yun, mga kapatid. Kaya minsan may mga taong ganun eh. Yung sasabihin ka ni mo, wala silang magagawa pag wala ka. Mga ganun, di ba? Uy, sa lahat ng par, ikaw yung may pinakamagandang boses. Pag kumakanta ka, parang parang humihiwalay na yung kaluluwa nila sa katawan nila. Pag ikaw yung naglilid, pag ikaw yung nagsosolo. Kaya minsan, sasabihin mo ng demonyo, di ba? Uy, grabe. Pag kumakanta ka, nakita namin, mga kaluluwa nila, parang aangat. Minsan ganun. Minsan, ano ng demonyo yan eh. Diba? Alam mo, pag ikaw yung nagtutok, talagang sila, nakikinig sila. No? Diba? Nakatingin sila sa iyo. Pero yung nila, ewan ko kung nasaan, yung utak niya, yung pa niya, Minsan ganun eh. Ano ka ng demonyo? Alam mo, sa lahat ng ikaw yung giver, ikaw yung malakas magbigay. Alam mo, pag nawala ka, mahihirapan sila. Diba? Alam mo, kung sa pagbubuhat, ikaw yung pinakamalakas sa inyo kasi mga kasama mo, medyo may hina na. Alam mo, pag medyo mawala ka, mahihirapan na sila. It will be hard for them. No, kasi ikaw yung malakas eh. Uy, ikaw yung mahusay magtumugtog. Uy, ikaw yung pag wala ka, sino yung magsisipra ng mga kakantahin? Yung sipra, yung makikinig ka, widow. Tawag daw, widow.
No? Sa mga musician, we do. Ibig sabihin ng we do not know. We do not know. Basta just sing. No? Tapos hanapin na lang nila yung chords. Yun ang pinaka-danger sa paglilingkod. Be watchful, mga kapatid. Yung samtang na tayo naglilingkod sa Panginoon, we do record. Nagre-record na tayo ng mga ginagawa natin. Delikado po yan. Ganito kasimple yan. After ko mag-preach, yung preach ko dito lang. Di ba? Pag-uwi, pag ano ko na yan, mga kapatid, hindi ko na kailangan dalhin pa to sa bahay ko. Bakit mamaya, lalaki lang ulo mo. Diba? Pag may nagtao na sabi sa iyo, ang galing mo naman. Huwag ka maniwala. Hindi, totoo yan. Kadalasan sa Pilipino, sinungaling. Hindi, totoo yan. Paramihan. Oh, di ba? Nagluto ka, sabi na, kamusta yung luto ko? Sarap. Di ba? Sarap, pero minsan tayo kasi nahiya tayo sabihin yung totoo eh. Di ba? Kaya ano dyan mga kapatid, pag may naririnig tayo, ano lang, huwag mo masyadong pansinin. Di ba? Huwag mo pansinin. Kasi bakit? Hindi mo kasi alam kung totoo yung sinasabi. Baka ano ka lang eh, binubola ka lang. Di ba? Hindi ganun. Kasi sa atin, sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dito tayo tatapusin natin. No? Napakalaga kasi sa Diyos yung attitude. Kaya nga sabi ng pinost ko nga, ang pinaka-foundation ng ministry is character. The foundation of the ministry, character. Attitude. Bakit mga kapatid? Kahit anong husay natin, kahit anong galing natin, kahit ikaw pa yung may magandang boses, kahit ikaw pa yung pinakamalakas, kaysa ikaw pa tayo pa pinakamarunong, kung bagsak tayo sa karakter, wala naman tayong magandang attitude, wala rin. Amen? Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po tumayo.